I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Kasi sa pareha po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Correct. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Bastos, walang Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Uy. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tama. Walang malasakit sa kapwa. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Agoy, paktay kayo dahil. Thank you, Yusek Claire. Tama. Good morning po, Yusek. COMELEC urge President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday. May decision na po bang Malacanang tungkol dito? Opo, makakaasa po kayo, mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo, in-announce ko na po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po. May mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Agoy, paktay. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Palpak. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Ayan rinig-rinig nyo. Good morning, Yusek. Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon ng prime water. Sabi po ng Kabataan Party List, may mga estudyante daw po na mas gustong mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng Palace, may deadline po bang binigay ang Pangulo para sa result ng ginagawa ring investigation ng LUWA? Sa ngayon po, nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo.
In connection po sa Prime Water din po was yung si senatorial candidate Camille Villar, and in recent Alyansa rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Connected pa rin po ba tong sitwasyon ng Prime Water doon, or nagkakausap pa po ba ang Pangulo at si senatorial candidate Villar? Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nakakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung hindi siya naka-attend, so most probably at that time, hindi sila nagkausap. Okay, and even sa ano po, Riz, there's before that po may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator Tito Soto, sabi niya, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Okay. At bago po tayo magtapos, isa pa pong good news para sa miyembro ng Pag-ibig. Dala ng patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, mas pinalaki at pinadali na ng pag-qualify sa Pag-ibig Multipurpose Loan. Sa ilalim ng mas pinag-igting o pinagbuting Pag-ibig MPL, maaari nang makahiram ang mga miyembro ng hanggang 90% ng kanilang kabuuang Pag-ibig regular savings. Mas mataas ng 12.5% kumpara sa dating 80%. Para sa mga miyembro, dinagdagan at in-upgrade ang kanilang regular savings, lalo pang tataas ang kanilang loan amount dahil nakabase sa kanilang ipon ang kanilang mahihiram. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagbabagong ito, gaya ng mas mataas na halaga at mas mabilis na eligibility ay ipatutupad din sa ibang short-term loan programs ng Pag-ibig tulad ng health and education loan programs at calamity loan. Pinaiksi na rin ang panahon para maging eligible ang mga miyembro sa pag-avail ng loan. Maaari nang mag-loan ang mga aktibong miyembrong may 12 buwang hulog sa Pag-ibig na mas mabilis ito kumpara sa dating requirement na 24 na buwan. Dahil dito, mas maaga ang maka-access ang mga ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. Panoorin po natin ito. Guys, narinig nyo yung sinabi ni Sara Duterte. Nakita nyo, may malasakit ba siya sa kapwa? Wala. Tama yung sinabi ni Yusek, makasarili. Walang pagmamahal sa kapwa, guys. Sa kapwa Pilipino, wala. As in, wala. Oh, nakita nyo ngayon kung ano talagang totoo niyang kulay. Tama yung sinabi ni Yusek, makasarili. Batang isip. Walang pakinabang. Oh, paninira lang ang alam niya sa Marcos administration. Kung siya nga wala siyang nagawa sa bayan. Grabe, no? O yan ba ang gusto ng mga DDS? Mamuno ng bansa. Kawawang Pilipino. Kaya, majority ng Pilipino, ako'y nanawagan, huwag natin hayaan na makaupo sa anong posisyon ang mga Duterte. Huwag natin ipanalo itong mga PDP laban.
Mga kababayan, maawa kayo sa bansa natin. Kawawa ang mga inusinting Pilipino. Ngayon pa lang, tingnan nyo yung ugali ni Sara. Anong sinabi niya kay Congressman Chua? Pakainin mo ng mansanas, lunukin niya hanggang mamatay. Ikaw ba, BP ka? Abogado ka? Mayroon bang klaseng ganyan ng mga abogado na na asal? Wala. Yung asal niya, asal-aso. Askal? Talo pa yung tambay. Totoo yun. Ayun ang napapansin ko po. Sorry po, yan ang nakikita ko. Opinion ko po to. Kaya, itong klaseng mga politician ang hindi po dapat iluklok. Kawawang Pilipinas, guys. Makasarili. Pati yung prime water, imbestigahan ni Pangulong Marcos Jr., kinontra niya. Dapat nga sa panahon ni Digong inayos na po yan. Daming mga kababayan natin na nagrereklamo. Kawawa sila. Sino po ang inaasahan nila? Ang national government. Dahil sila lang, ang national government lang ang mahigit na nakakatulong. Hindi, totoo yun. Ngayon, at si PBBM, paimbestigahan niya. Anong sinabi ni Sara Duterte? Political motivated. Sus Mario, binabaliktad niya. Sila ang namumulitika kasi bawat rally nila, ang plataforma nila, si Pangulong Marcos Jr. Puro pagmumura, puro pagpapatayan. Tulad ni Congressman Chua, di ba? Anong gusto niyang mangyari? Pakainin ng mansanas, lunukin niya hanggang mamatay. Biro niyo yun? Political political motivated kasi malapit ang eleksyon. Wow, galing talaga ni Sara, no? Ang galing niya pala magbaliktad ng istorya. Totoo yun. Manang-mana sa kanya yung mga DDS. Isa pa, yung 24 kilong bigas. Political motivated daw. Dati-rati sabi niya, pag pinangako daw, dapat tinutupad. How about the, yung papa niya, reduce 7 per kilong bigas. Nangyari ba? Wala, napako. 6 man, na mawawala ang droga. Wala, napako din. Ang daming palpak. Tulad na yan. Yung bullards na yan sa sa NAIA. Kaninong project yan? Dating Pangulong Digong. Sinong sekretary? Mr. Tugade. Ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr., excuse me. So, palpal kayo sa sinabi ni Jose Castro. 24 kilong bigas ngayon, nangyari na. Pagkain daw ng baboy, pagkain ng hayop. Anak ng tipaklong talaga. Anong klaseng pag-uutak ang mayroon kay Sara Duterte? Yan, may malasakit ba sa bayan? Wala. Nga. Lalong maghihirap ang taong bayan, sa totoo lang. Kaya wag hayaan na makaupo sa anumang posisyon. Hoy, sa mga guys sa ating mga kababayan, sa mga taga Davao, piliin nyo ang tamang kandidato, iboto nyo si Nograles. Tanggalin nyo na yan si Pulong. Hindi kayo matutulungan yan, makasarili, mahilig sa babae, puro barbar. Nakita nyo mga litrato ni Pulong? Ayun sa video? Mahilig pala, may asawang tao. Biro nyo yun? Yan bang gusto nyong congressman nyo? Taga Davao? Mag-isip-isip naman kayo. Yung dapat matino. Yung 51 billion, nasaan na yun? Ay, nako. Itong mga taong itong mga politician, ito yung mga sinasabi kong politician na pulpul. Iniisip lang yung sarili. Sa totoo lang, mga kababayan, kayo na po ang bahalang humusga dito sa pag-uugali ni Sara Duterte. Biro nyo yon, hindi malang tinulungan ang Pangulo. Alam mo kung naging maganda sana ang pakikisama niya kay PBBM, hindi siya talaga magkakaroon ng issue. Totoo yun. Siya didipinsahan siya ng taong bayan. Ang dumidipinsa lang sa kanya, DDS, excuse me, no? Hindi namin didipinsa pag ganyan mga klaseng politician na pulpul, walang malasakit, walang pagmamahal. Si PBBM lang may pagmamahal sa taong bayan. Tingnan nyo, marami siyang nagawa ngayon. Lahat ginagawa niya ng pamamaraan. Saludo rin naman tayo doon sa mga sekretary niya. In fairness naman talaga, nagtatrabaho ng gusto at deserving nila mabigyan ng award, So yun guys, kayo na pong bahalang humusga dito kay Sara Duterte. Ewan ko, may saltik, dali nyo na nga yan sa Mandaluyong. Nabang klaseng vice-presidente natin sa ngayon. Kung alam ko lang, hindi ko na kinampanya yan. Hindi ko na binoto. So yun mga kababayan, pumili ng tamang kandidato. Huwag natin kalimutan si Senator, incoming Senator Benhur Abalos. Yung sinong tanggalin nyo, palit nyo yung talagang ibubuto niya si Sara para makunbik. So yun guys, maraming salamat. So yun mga kababayan, laging sabi sa mga DDS kay Jose Castro, tama lang. Kasi may basihan naman ito
at pawang katotohanan lang, sabi ng GMA7. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye bye, yan babus. God bless Philippines.